Inaprubahan na ng Senado noong Miyerkules ang anti-bullying bill. Nilalayo ng batas na ito na wakasan ang karahasan sa mga elementary at high school sanhi ng bullying o pananakot ng mga estudyante sa kanilang kapwa estudyante. Ayon sa batas, kailangan magkaroon ng mga panuntunan ng mga paaralan laban sa bullying. Kailangan di umano magkaroon ng sanction ng Department of Education sa mga paaralang walang anti-bullying policies. Bukod sa kakulangan ng mga gamit at classroom, isa pa sa mga problema ng ilang mga bata ang pambubuli o pananakot ng ilan nilang kaklase. Malaki ang epekto nito sa pag-iisip ng isang bata. Minsan, umaabot pa nga ito sa pisikal na pananakit. Si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Grade 6 na at laging nasa honor roll. Pero sa kabila ng galing sa klase, tahimik siya at mahiyain. Lagi raw kasi siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase. Tawag po niya sa akin. Bakit daw? Kasi po mataba daw po ako. Kasi pag kumakain ka, minsan yung pagkain kunin nila. Parang binababoy nila. Ang isa pang problema, minsan, balala na raw ang nangyayaring pambubuli bago malaman ng magulang o ng mga guro. May mga bata talagang natatakot sila magsabi sa magulang, natatakot magsabi sa teacher. So sinasarili nila, yun ang mahirap anuhin kasi minsan hindi nakakayanan ng bata, hindi niya alam kung anong gagawin. Ganito rin daw ang dinadanas ng ilang estudyante sa Naga City. Ang ilan sa kanila, nawawalan na raw ng kumpiyansa sa sarili at naapektuhan na ang pag-aaral dahil sa pambubuli. Pero bukod sa mga kapwa estudyante, minsan daw, mismong guro pa raw ang nangungutya sa estudyante, si Jasper. Hindi niya tunay na pangalan. 18 taong gulang na pero nasa grade 3 pa lang. Nawalan daw kasi siya ng interes pumasok matapos makarinig ng masakit na salita mula sa kanyang guro. Katong di kay bumubasa, uli na lang mo, pamunit lang mo glata. Ayon sa Department of Education, matatawag na bullying ang paulit-ulit na pangungutya, pananakit ng pisikal o pagbibitiw ng masasakit at mapanirang salita. Kapag ilang beses daw inulit ang pabubuli, maaaring masuspinde ang estudyante o ang isang guro. Pero kapag maituturing ng grabe ang pananakit, pwedeng mapatalsik sa eskwelahan ng bully. Pero bukod sa biktima ng bullying, kailangan din daw matulungan ng mismong bully. Kailangan dito talaga malaman yung problema at magkaroon ng interventions para dun sa bata at sa pamilya. Maaring magsimula sa counseling sa bata at perhaps counseling din sa pamilya. Sa ngayon, wala pang panuntunan ng mga eskwelahan kung paano nga ba tuluyang maaalis ang bullying sa eskwelahan. Pero malapit na raw yang masolusyonan makaraang pumasa na sa Kamara at sa Senado ang anti-bullying bill. Kapag naisabatas na, obligado ang lahat ng paaralan sa elementarya at high school na bumuo ng kanilang anti-bullying policy. Kasama na rin sa panukala ang cyberbullying o paggamit ng social media laban sa mga estudyante. Lahat po ng paaralan, maging elementaryo o high school, ay kailangan mag-anti-bullying policies. Kapag hindi gumawa ng anti-bullying policies yung mga paaralan within 6 months sa pagkapasa ng batas, ay maaaring patawan po sila ng mga parusang administratibo.